Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! And I'm back. At 12 tayo ngayon ng Hulyo 2024. Araw tayo ng Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara hindi dadalo sa SONA ng Pangulong BBM. Pro-accuse naman ni Pastor Apollo Quiboloy na aresto ng pulisya sa Davao. PNP tiniyak na walang halong politika ang pagpapalit ng mga hepe ng pulisya sa Davao City. Mga Pinoy mahilig sa free shipping sa pagbili sa online ayon naman sa isang pag-aaral. 11 patay, 5 sugatan sa vehicular accident sa Cagayan. Police car tinangay ng isang sintu-sinto, pinaharurot. Nako, 3 patay sa Rizal. At may babala po ang World Organization of Animal Health. Mag-iingat daw po sa substandard na bakuna laban sa ASF. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, kumpirmado ng hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 22. Ito ang unang pagkakataon na absent si VP Inday sa SONA ng Pangulong BBM. Ayon kay VP Sara, hindi siya dadalo at pabirong sinabi na in-appoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ang designated survivor ay isang individual na kadalasang in-appoint ng presidente at hindi manunood sa SONA upang mamuno sa oras na magkaroon ng malaking kalamidad o catastrophic incident na magiging dahilan ng pagkamatay o iba pang physical incapacitation ng mga opisyal ng bansa na nasa line of succession. Actually, meron po itong series ng TV ba yun o pelikula? Bukod kay VP Inday, 3 pang dating naging pangalawang pangulo ng bansa ang hindi rin dadalo sa SONA ng Pangulong BBM. Kabilang dito sina VP Leni Robredo, dating Vice President Jojo Binay at Noli De Castro. Si Inday Sara ang running mate ng Pangulo noong 2022 elections sa ilalim ng Unity Coalition. Ngunit nagkalamat at tuluyang nabuwag nang mag-resign ang Vice President bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Hindi umano isang biro at dapat na seryosohin ang pagtiyak sa seguridad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa ikatlong State of the Nation address o SONA nito sa July 22. Ginawa ni Manila Representative Joel Chua ang naturang pahayag matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa SONA at itinalaga ang kanya sarili bilang designated survivor. Ayon kay Chua, ina-appreciate niya ang humor ni Sara. Ngunit wala naman itong kapangyarihan upang italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice Presidente ang kasunod ng Pangulo sa line of succession. Sinabi ni Chua na inihanda rin nito ang isang designated survivor bill. Ayan Sabi kasi nanonood nung pelikulang yun Naaresto naman ang isa sa 5 kapwa akusado ni Pastor Apollo Quiboloy na si Pauline Canada. Pinumpirma ng Police Regional Office 11 ang pagkakaaresto kay Canada sa Davao City kagabi. Si Canada ay kasamang nahaharap sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Magugunitang may nakalang pabuya sa ulo ni Canada na aabot ng 1 milyong piso.
Nakatanggap na rin ang mga ulat ang Philippine National Police ukol sa mga sinasabing kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, maraming nagbibigay ng impormasyon sa kanilang tanggapan pero nilinaw niya na kukumpirmahin pa nila ang lahat ng mga ito. Posible raw kasing inililigaw lamang sila sa paghahanap kina Quiboloy at iba pang mga akusado. Matatandaang naglabas ng 10 milyong pisong pabuya na makapagsusuplong kay Quiboloy at tig-1 milyong piso naman sa 5 kapwa akusado nito. According to him, may mga tumawag po doon sa hotlines at after po natin may announce po yung reward ay marami pong nagbigay ng information but hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus kung saan po yung sa tingin natin ay maaaring matagpuan po itong mga wanted persons po na ating hinahanap. Lahat po ito ay dadaan po sa validation and sa vetting process po. Pinalaga naman ng pambansang pulisya ang sinasabing biro lang. Ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya ang lokasyon ng puganteng si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, hindi dapat ginagawang joke ang issue ng child abuse at human trafficking. Kasunod ito ng pagtawag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na humorless. Sa kabila nito, tiniyak ni Pajardo na sinusubukan nilang makipag-ugnayan kay Mayor Digong para makumpirma kung totoo nga o hindi ang kanyang nalalaman. I understand there are also some efforts being exerted to reach out sa ating dating Pangulo para tanungin siya precisely kung ano ba yung intention niya doon sa paglalabas niya ng statements na yun. Was it meant as a joke or probably meron siyang alam talaga? Walang bahid, politika o anumang kaugnayan sa pagtugis kay Pastor Apollo Quiboloy ang sunod-sunod ng pagpapalit ng Chief of Police ng Davao City. Ito na linaw ng PNP spokesperson na si Colonel Jean Pajardo matapos ang serye ng balasahan sa Davao City kung saan pinakahuli ay ang 3 beses na pagpapalit ng hepe sa loob lamang ng isang araw. Idiniin ni Pajardo na ginagawa ito hindi lamang dahil sa discrepancies ng mga datos sa krimen, kundi para mapabilis din ang pagresponde ng mga tauhan. Reaksyon ito ng opisyal sa pahayag naman ni Mayor Baste Duterte na umano'y hindi makatutulong sa peace and security ng syudad ang madalas na palitan ng mga pulis opisyal. Abay, mantakin mo nga naman. Si Colonel Patay, 4 na oras lang yata nanungkulan. Pinalitan ng panibago. Ay, susume. Mahilig ang mga Pilipino sa free shipping. Ayon sa Shopify, lumabas sa Southeast Asian Retail Report 2024 na 8 kada 10 Pilipino bumibili via online ng kinokonsidera ang free shipping sa pagbili ng produkto. Habang 46% ang nakuhang puntos ng convenient mobile apps at 45% naman ang kumukonsidera ng free return. Ngayon pa man nilinaw ng Shopify na ang pangunahing konsiderasyon pa rin ng pagbili ng mga mamimili ay presyo ng bilihin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, hindi pa mumulitika ang pagbebenta ng 29 pesos bawat kilong bigas sa mga kadiwa center sa bansa. Itong nilinaw ng Department of Agriculture bilang sagot sa paratang ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Pausto. Ayon kay Pausto, binibigyan kasi ng pulse hope ng gobyerno ang mga mahihirap na Pilipino sa pagbebenta ng 29 pesos per kilong bigas sa mga kadiwa outlet. Naniniwala si Pausto na ang hakbang na ito ng DA ay ginagamit lamang para pabaunghin ang imahe ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon nalalapit na ang ikatlong State of the Nation address sa July 22. Pero ayon kay Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, matagal ng planong ito ng DA. Mula pa nang maupo bilang kalihim si Secretary Francisco Chu Laurel upang sundin ang bili ng Pangulong BBM na sikaping maibabang halaga ng bigas na labis na nakakaapekto sa inflation. Nagbabala naman ang World Health Organization for Animal Health Care
sa mga bansa laban sa paggamit ng substandard African swine fever vaccine. Iginiit ng organisasyon ang pagkalat ng ASF ay isang global concern sa industriya at walang rehiyon na dapat na mapag-iwanan. Ilang taon na rin daw na nahihirapang makontrol ang ASF dahil sa kawalan nga ng epektibong bakuna laban dito. Kasunod dito ng anunsyo ng Department of Agriculture na magkakasa ng mass trial ng ASF vaccine sa Pilipinas, oras na aprubahan na ng Food and Drug Administration ang naturang bakuna. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na inaasahang aaprubahan ng FDA ang kauna-unahang ASF vaccine sa Pilipinas. Nako, mag-iingat po tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Baka sa halip na mapaganda, madisgrasya pa ho yung ating mga natitira pang mga babuyan. Paglagda sa 2024 DOJ-NPS, mahalagang hakbang sa pagre-reforma naman ng justice system ng Pilipinas ayon sa Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Rose Babiera. Rose? Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda ng 2024 Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings. Layo nitong isulong ang mga bagong patakaran sa pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso ng krimen upang mas patatagin pa ang sistema ng hustisya sa bansa. Pag-amin ng Pangulo, sa pagdagsa ng mga kaso sa korte ay nagkaroon ng malaking delay sa pagpoproseso nito. Umaasa naman si PBBM na sa mas aktibong pakikibahagi ng DOJ sa investigasyon ng mga krimen, partikular na ang mga prosecutors, ay mas matitiyak na ang mga bagong patakarang ito ay makapaghatid ng patas at angkop na proseso ng paglilitis, habang pinangangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan, kabilang ang mga nasasakdal. With the signing of the 2024 Department of Justice National Prosecution Service or DOJ-NPS rules on preliminary investigations and inquest proceedings, we are moving towards a shared goal of a more robust and responsive legal system. Ilan lamang sa mga nakasaad sa DOJ-NPS rules ay ang pagpapahintulot ng pagsusumite ng karagdagang dokumento para sa mas komprehensibong investigasyon, mas pinabuting inquest proceedings, kabilang ng paghawak ng mga warrantless arrest. Dagdag pa rito, mayroong ding patakaran para sa e-filings at virtual hearing na bahagi ng digitalization program ng pamahalaan na matagal nang isinusulong ng Marcos administration. Ang mga reformang ito ayon sa Pangulo ay produkto ng kolaborasyon ng Executive at Judiciary Department. Positibo raw si DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla na malaki ang magiging impact nito sa sistema ng criminal justice sa bansa. Binigyang diin din niya na makakamit lamang ito sa pakikiisa ng mga stakeholders sa mga hakbang na ito ng gobyerno. The success of this initiative requires the cooperation of all stakeholders, including prosecutors, law enforcement agents, and together we will transform our justice system to meet the challenges of today and tomorrow. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Rose. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4. Patuloy na pagsisikap na matulungan naman ang mga mahihirap na Pilipino na mayangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Pinangunahan ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pamamahagi ng tulong pinansyal at bigas sa libu-libong residente ng Leyte. Sa ilalim ng Cash and Rice Distribution o CARD Program, umabot sa kabuuang 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na tulong at 1,000 pesos na halaga ng bigas sa event na ginanap sa Tigbao, Tacloban City. Nasa 2,000 residente naman ang nabigyan ng tig 4,050 para sa kanilang 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o mga displaced workers o yung tupad program ng Department of Labor sa bayan ng Tolosa. Binigyan din ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng inisyatibong ito sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga komunidad at pagsuporta sa pagbangon ng ekonomiya sa lalawigan ng Leyte. Nagdesisyon ng House Committee on Dangerous Drugs na ipatawag si dating Police Colonel Eduardo Asierto upang malaman kung ang Michael Yang na kanyang tinutukoy sa investigasyon ng Senado ay siya ring Michael Yang na iniuugnay sa kumpanyang Empire 999, ang kumpanya na may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nakumpiska ang nasa 3.6 billion pesos na halaga ng shabu.
Si Asierto ay humarap sa pagdinig ng Senado noong 2017 kaugnay ng investigasyon sa 4 na magnetic lifter kung saan itinago ang may 11 billion pesos na halaga ng shabu para may puslit sa bansa. Sinabi nito na si Michael Yang, na advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isang drug lord. Sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, at batay sa mga dokumentong nakalap nito, lumutang na ang pangalan ng isang Michael Yang ay konektado umano sa mga kumpanya na may kaugnayan naman sa Empire 999 na may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang 560 kilos na shabu noong nakaraang taon. Isang miyembro ang humingi sa komite na imbitahan si Asierto upang malaman kung iisang Michael Yang ang tinutukoy nito sa pagdinig ng Senado at ang Michael Yang na nabanggit naman sa pagdinig. Hoy mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamol Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis sa challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. 5,000 na, patalunin natin sa 5,000 ang premyo ng mahiwagang tunog. Ay, ba't parang silensyo? Wala. Oo. Basta ang clue, pagkatapos yung mag-bike, magsi-shield bath soap kayo dahil syempre pinawisan kayo, di ba? Ito na ating mahiwagang tunog. Ayan, oo. Basta pagkatapos nyo mag-bike, mag-shield bath soap po kayo. Yan naman, giveaway na nga yung clue. Ayan, ha? Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasagot online, kinakailangan lamang po na meron ho kayong sharer badge. Ayan, ha? Para klaro. Share, kinakailangan ninyo na meron kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Kalalakihan na hinihinalang miyembro ng Agaw Lupa Syndicate arestado nang pasukin ang isang nakabakod na lupain at nagpakilalang silang nagmamay-ari nito sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Naharap ngayon sa kasong trespassing ang 8 kalalakihan matapos puwersang pasukin namang ito ang isang lupain na nakabakod na pag-aari ng isang abogado sa Purok 6 Lampara Street, Barangay Mambog, Hermosa, Bataan kahapon. Ayon sa report mula kay Hermosa Chief Police Major Ernesto Esguera, naganap ang puwersang pamamasok alas 7:20 ng gabi kahapon. Isang nagangalang attorney Edwin Toledo umano ang personal na humingi ng tulong sa mga otoridad na umano'y pinasok ang kanyang lupain na nakabakod. Agad naman itong tinugunan ni Major Ernesto Esguera at pinapuntahan ito sa kanyang mga tauhan at inaresto na sabing 8 kalalakihan na umano'y nagpapakilalang sila umano ang nagmamay-ari ng sinasabing lupain na wala naman silang naipakitang mga dokumento. Ang 8 individual ay pawang mga taga Mexico, Guagua at Santa Maria, Mabalacat, Pampanga na ngayon ay nakakulong na sa Hermosa Detention Facility. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay magandang umaga po kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinatawan ng 7 araw na suspensyon ang inireklamong chairman ng National Commission on Senior Citizen na si Attorney Franklin Quijano. Ayon kay Bersamin, layo ng suspensyon na bigyan daan ng investigasyon ukol sa reklamong gross neglect of duty, grave misconduct na hinihain ng isang Jose Francisco Tapia laban kay Quijano. Bukod pa rito ang kasong grave abuse of authority, ignorance of the law at conduct inimical to the interests of public laban din sa opisyal. Una rito lumagda ng isang kasulatan ng 5 commissioner ng National Commission for Senior Citizen at nananawagan sa pagbibitiw ni Quijano para sa kapakanan umano ng 12 milyong senior citizen sa buong Pilipinas. Dumalo naman si Senator Jaime Marcos sa
46 na pagtatapos ng mga mag-aral mula sa Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Kasama ang kanyang anak at Ilocos Norte Governor na si Matthew Marcos Manotoc, binati ni Senador Amy ang mahigit 3,000 mga estudyanteng nagsipagtapos sa naturang universidad. Nagsilbing guest of honor at speaker si Senator Amy sa nasabing graduation. Bukod dito, dumala rin ang Presidential Sisters sa turnover ceremony ng mga donasyong abono sa mga magsasaka sa Lawag City. Inisponsoran ito ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints para sa 700 Ilocanong magsasakang benepisyaryo sa Centennial Arena. Nakipagdialogo din si Senator Amy sa ABC at SK Federation Presidents ng Lalawigan. Una rito kasama ni Senator Marcos si VP Inday Sara na nanguna noon sa ribbon cutting ceremony ng Learners Convergence Philippines o LearnCon Boot Festival sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Dito naman ibinida ng mga riyon, mga government agencies at external partners ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang LearnCon PH ay isang taunang programa sa ilalim ng Bureau of Learner Support Services Youth Formation. 24 na makalipas ang alas 4, high value individual arestado naman sa illegal drug bypass operation o sa drug bypass operation sa Kidapawan City. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Yes, magandang umaga Pilipinas. 182 gramo ng Cebu na may estimated market value na 1,230,800 pesos ang nakumpiska sa ilunsad na anti-illegal drugs bypass operation sa barangay Calaisan, Kidapawan City, North Cotabato. Sa impormasyon mula sa Police Regional Office 12, isang naresto sa mga drug suspect na kinilala sa alias itong Ricky, 45 years old, isang magsasaka, residente ng Crossing Conel, Lagao, General Santos City. Nakumpiska sa nasabing drug suspect ang Cebu at ang ginamit na bypass money at ganun din ang gamit ng suspect na isang motorsiklo. Pinapurihan naman ni Pro 12 Regional Director Police Brigadier General Percival Agostos Placer ang mga units ng Kidapawan City Police Office, 1st PMFC, Cotabato Provincial Drug Enforcement Office, PDEG 12, RPDEU 12, RID 12, RSOG 12, RMFB 12 at PDEA 12 sa isa na namang tagumpay na kampanya kontra droga sa Cotabato Province na sinasabing rampant na rin kabilang na ang mga probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at ang Cotabato City na sakop naman ng Probar. Ang drug suspect na itinuturing na isa sa mga high-value individual ay kasalukuyang sinasa ilalim sa interogasyon ng Kidapawan City Police Office. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun, maraming salamat. Patay ang 11 katao habang 6 ang sugatan matapos salpukin ng isang bus ang sinasakyan ng mga magkakamag-anak na nagmula sa isang lamay sa Abulog, Cagayan. Mula sa 13 sakay ng Toyota Hilux, 2 lamang ang nakaligtas na nagtamuri ng pinsala sa katawan. Nangyari na turang trahedya nang biglang dumiretso ang pick-up truck sa isang intersection, kasabay naman ang pagpasok din ng isang pampasaherong bus. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kalapit na mga establishmento ang 2 sasakyan at nadamay din ang isa pang bystander. Ligtas naman ang driver ng bus pero nahaharap ito ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. 2 tulak ng Cebu arestado. Higit naman sa 300,000 pisong halaga ng illegal drugs na kumpiska sa Panabo, Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Siter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Kalabuso sa kulungan ang 2 tulak ng Cebu matapos ikinasa ng pinagsalib na person ng Panabo PNP, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at PDEA Davao del Norte ang drug bypass operation dakong alas 12:41 ng hating gabi sa Purok Dacudaw Extension, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jess Anthony Maghirang, Acting Chief of Police, Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang narestong mga suspek na sina alias Licky at alias Richard na kapwa nakatira sa Panabo City. Nakuha sa posisyon mula sa 2 suspek ang 50.5 grams
sa hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 343,400 na shabu. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 ang dalawang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 at 11. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat, June. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no, kapag makapit, madikit at malupit ang bantya, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang Celtcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bantya. Based on test sa chocolate, mud, and sebon on cotton, gawa po ito ng ACS. Patay ang 3 katao habang sugatan ang nasa 5 iba pa matapos na mauwi sa aksidente ang pagtangay ng isang lalaki ng isang police car sa Morong, Rizal. Ayon sa Morong Police, nangyari ang naturang trahedya matapos na rumesponde ang pulisya sa pagwawala ng suspect na sinasabing may problema sa pag-iisip. Kinilala itong si Jomar Karagdag, 52 anyos at unang sinundo ng pulisya sa Barangay San Juan. Batay sa ulat, nang madampot na ng ang naturang suspect, bigla nitong pinasok ang nakaparadang police mobile sa labas at pinaharurot para tumakas. Hinabol ito ng 2 pulis gamit ang iba pang sasakyan at pinaulanan pa ng putok. Sumalpok ang ninakaw na police car sa isang poste at nadamay pa ang ilang mga residente sa lugar. Agad na naaresto at ikinulong si Karagdag. Nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso. 3.2 million pesos na alagaan ng tanim na marijuana na diskubre naman sa Tinglayan, Kalinga. Alamin natin kung may nahuling cultivator. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay imbag na bigat, Romy. Nadiskubre ng mga otoridad ang abot sa 3.2 milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinasang marijuana eradication operation sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ayon kay Police Colonel Gilbert Fatiig, Provincial Director ng Kalinga Provincial Police Office, nagpatupad ng anti-illegal drug operation ng iba't ibang police units at PDEA na nagresulta sa pagkakatuklas ng isang plantasyon ng marijuana na may lawak na 800 metro kwadrado. Doon binunot at sinunog sa mismong plantasyon ang 16,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 3.2 milyong piso. Walang nahuling marijuana cultivator sa mga operating troops sa naturang operasyon. Subalit nagdala sila ng sapat na sample at dinala sa Provincial Forensic Unit ng Cordillera para sa qualitative test. Pinuri naman ni Colonel Fatigue ang mga operating troops sa matagumpay na anti-drug operation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Oy, baka may mga lakad kayo, ha? Huwag kalimutan magpaunhon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of doktor, nagbabasalamat tayo kay Dr. Frank de Tabali. Isa ho yan sa pinakamagaling na orthopedic surgeon natin dito ho sa Pilipinas. Doc Frank. At sa lahat ho ng mga staff ng De Los Santos Hospital, maraming salamat. Si Dr. Frank de Tabali din po pala yung doktor ko nung ako'y madali naman sa spine. Kaya ako person with disability. Hindi.
person with deformed spine. Ayan, kala nyo nagpatuli ako ha. Hindi totoo yun. Oo, meron hong inayos sa pako. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, si Julia Montes, happy daw sa career, business at love life. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Walang pagsidla ng kaligayahan si Julia Montes. Ayon sa naturang aktres, sobra-sobra na raw ang blessings na dumarating sa kanyang buhay, sa kanyang career, sa kanyang mga business, at higit sa lahat, sa kanyang love life. Hindi man tahasang sinabi o inamin ni Julia ang tungkol sa kanila ni Coco Martin, ay obvious naman na sila ay nagli-live-in. Samantala, isa pa rin sa ikinatutuwa ni Julia Montes ay ang pagkakaroon niya ng bagong TV series sa ABS-CBN. Isang espesyal na script daw ang ginawa para sa kanya ng ABS-CBN. Isang napakagandang proyekto raw ang kanyang sisimulan. Ayaw pang idetalye ni Julia kung kailan nila gagawin, kung sino-sino ang kanyang mga kasama, at kung kailan ito ipalalabas. Basta, ayon sa aktres, abangan na lang daw. Dahil tiyak na magugulat ang mga tao sa kanya, lalo na ang kanyang mga fans. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Humingi ng paumanhin si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang naging pakikipagtalo kay Senator Nancy Binay sa pagdinig ng issue ng OA na gastos ng new Senate building. Kaya pa man, hindi direktang nagsorry kay Senator Binay si Cayetano habang iginigit nito na ang pangyayari nangyayari naman talaga sa mga pagtatalo sa loob ho ng mga pinag-uusapang mga usapin sa Senado. Sinabi pa ni Cayetano, baliwala na rin ang pinagtatalunan nila ni Senator Binay na 21 at 23 billion pesos na pondo para pag matapos ang new Senate building dahil mas malaki pa pala. Hindi naman pala 21, hindi rin 23. Mas malaki pa pala ang halaga ng gastusin para sa pagtatapos ng naturang building. Ito ay nasa pagitan ng 25 hanggang 27 billion pesos. Una na naghaya ng reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges si Binay matapos nga siyang tawaging marites at buang ni Cayetano. Pero nagpahayag din si Binay na willing siya na makipag-usap ng maayos sa gusot sa kanyang kapwa senador. Ayun. Anything that pwedeng mapag-usapan, pag-usapan na lang. Pero yung overprice, mukhang hindi kailangan pag-usapan. Dapat yan, bawasan nyo. Higit sa 400,000 pisong halaga naman ang shabu na samsam sa bahay ng isang high-value individual sa Bulinaw. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chuka Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Timbog ang motorcycle mechanic na si alias Brando matapos masamsam sa tahanan nito ang 61 grams na hinihinalang shabu. Sa ulat ni Bulinaw Chief of Police Lieutenant Colonel Cradino Ville, alas 9:30 ng umaga nagsilbi ng search warrant na pinalabas ng presiding judge ng First Judicial Region MTC Bulinaw ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect sa Barangay Kulang at kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang tahanan ng suspect kung sa'y nakumpiska ang isang heat shield transparent plastic pack at 4 na head shield transparent plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga na may timbang na 61 grams na may strip drug price na 414,800 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station si Brandot na harap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Teka muna, 3 linggo na lamang pala natitira ha. Bago ang deadline sa July 31 ng submission ng mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time.
Kaya nananawagan po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts o yung mga mahilig na mag-shoot-shoot, ha? Tawag lang selfie, ha? Isumite na ang inyong final entry para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang mga interesadong amateur at mga professional photographers ay merong hanggang alas 10 ng gabi ng July 31 para isumite ang mga entries para sa pagbibida nila ng lakas, patience o hard work o pagsasamikap ng mga magsasaka. Hindi lamang ho sa panahon ng anihan, kundi sa pagsiguro na tayo magkakaroon ng food security. Maaari ding ilarawan sa mga imahe ang dedikasyon ng mga magsasaka, mga mangisda at iba pang mga manggagawa sa food production na nagpapakita ng kanilang pagsisikap. Ano, ha? Ay, teka nga pala, hindi lang ho food production, ha? Pati yung mga bubulaklak, ha? Yung nasa landscaping. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, iniimbitahan ng lahat para magsumite ng kanilang entry at i-upload ho yan sa www.pagcor/photocon2024. Ayan, ha, para ho maihabol. Ang PAGCOR ay naglaan ng 2.23 million pesos na cash prizes para sa mga natatanging Pinoy photographer na nagtataguyod ng mayamang tradisyon ng bansa. Ayan. So hanggang July 31 na lamang ang pagsusumite ng inyong mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, pwede ho nating isama dyan yung ginagawa ho ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po sa ilalim po ng mga nyugan at itinanim para eventually mag-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Kaya ngayon, ang mga magsasaka, ang mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, may sarili ng brand ng chocolate, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. O dili kaya, check ho ninyo yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ay ang bawat bili ho ninyo ng Tangerine Chocolate, pagpapalakas po ng loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga magniniyog na maging MSMEs. Ayan, ha? Para naman hindi na lamang sila umasa sa pagsasaka. Kinakailangan turuan din ho natin sila kung paano ho maging negosyante. Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Sabi nga ni Dr. Helen Tane, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga suki nating taga-subaybay dyan sa Estados Unidos, ha? Kay Ma'am Art at Linda. Ay, kay Ma'am Art, kay Sir Art at kay Ma'am Linda. Ano ba ako, pinagbabaliktad ko. Tsaka kay Tito Jun, tsaka kay Ma'am Loyambao, at tsaka kay Manny at Cora de la Peña. Ang pinagpipitagana nating Midnight Singers ng San Diego, California. Gandang umaga po sa inyo, ha? Ingat po kayo dyan at Boss Manny, pagaling ho kayo, ha? Maraming salamat po sa inyong prayers para tayo din po ay agad na gumaling. Yan, ha? So, yan din, si Professor Andy Perreria. Prof. Andy, maraming salamat, ha? Thank you. At syempre kay Mayor Senny Mendoza at sa lahat ho nagparating ho ng kanilang pag-aalala. Salamat po, ha? Yan, mabuti na lang may ultabayo. Talagang pampalakas ho ng ating immune system. Di ba? Ilang araw tayong pinarusahan din ng nangangating lalamunan, ha? Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommend na ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kita ho ninyo. Hindi ho yung kwentong kutsero, ha. Dumaan po yan sa mahabang clinical trial. At ano pong function ho ng postbiotic? Ito po, pag pumasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. Yan, ha? At nakatutulong ito para palakasin ang ating immune system, ma-achieve natin ang magandang tulog, para pagka may magandang tulog, may sapat na lakas ka sa kinabukasan. Ang magandang balita pa ho, ito ay inaaral na nila kung pwede bang gamitin na rin sa mga bata. Ayan, available po yan sa Las
Lazada at Shopee, kinakailangan lamang po tiyakin ho ninyo na galing yan sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya, pwede ho kayong magpunta ng pinakamalapit na branch ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo, text ho ninyo ang 0917-110-6580. Initin natin ha, 0917-110-6580. At sa panahon ho na tayo ho'y namumroblema sa puyat, pagod at stress, ang ating kasangga, ang Ultabayo. Kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbito ng Pangulong BBM sa PNP Organizational Reform Act, ikinalungkot ni Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Good morning, Raymond. Nang hihinayang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa isinulong niyang PNP Organizational Reforms Act. Ayon kay de la Rosa, nasayang ang pagod at hirap hindi lang ng mga mambabatas kundi ang mga ahensyang katuwang nila sa pagbalangkas sa panukalang batas na ito. Kinabibilangan ito ng Department of Interior and Local Government, ang National Police Commission at Philippine National Police. Pinangunahan niyang pagsulong sa panukalang ito dahil sa paniniwalang napaka-urgent ito para sa PNP, ngunit iba ang naging pananaw ng Malacanang. Umasa si De La Rosa na makatutulong sana ito sa pagpapabuti sa kalagayan ng mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police. Dalangin ng dating hepe ng PNP na ipagpatuloy ng mga opisyal ng PNP ang kanilang pag-alalay sa Senado para makabalangkas ng panukalang batas pabor sa mga tauhan ng pulisya. Ipinaalam ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Francis Chis Escudero ang pagvito ng Pangulo sa nasabing panukalang batas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Sinisiguro naman ng gobyerno na mas maaasahan at ligtas na travel experience ang mararanasan ng lahat ng mga biyahero at mga crew sa tulong ng inilunsad na pinabuting e-travel system. Kabilang sa nakapaloob dito ang generation ng single QR code para sa mga pasahero na may requirement ng Bureau of Customs, Bureau of Immigration at Department of Migrant Workers, ganyan din ang Department of Tourism. Line ito na mas maging madali ang clearance process, ma-minimize ang waiting time at may iwasan din ang napakaraming forms at mga checkpoint. Bukod pa dito ang seaport o cruise form na mas magpapadali din o mapapabilis ang registration process sa seaports at mga cruise terminals. Binisita naman ni Senator Bongo at ng kanyang malasakit team ang probinsya ng Cebu at nagpadala ng tulong sa mga nagnenegosyo bilang bahagi ng kanilang misyon na iangat ang micro-level local businesses. Kasunod dito ng kanyang naunang naging tulong sa small business owners ng Lapu-Lapu City at Cordoba bilang patunay ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa ekonomiya ng bansa. Namigay ng livelihood assistance ang senador sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng Munisipalidad ng Cebu. Nagkaroon din ng relief events sa Talisay City at iba pang lungsod kung saan may kabuang 450 individuals ang nabenepisyuhan. Sa pagtatapos, sinabi ni Senator Go na mas masarap ang pakiramdam kapag pinaghihirapan at pinagpapawisan ang pagnenegosyo. May buntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Sugbo. Binigyan na ng go signal ng Vatican ang mahakmang upang maging isang santo ang Pilipinang katekista na si Laurena Franco, mas kilala sa tawag na Caloring. Ayon sa Pasig Bishop na si Milo Herbert Vergara, ipinagkaloob ng Dicastery of the Causes of Saints ang Nihil Obstacta kay Caloring. Ibig sabihin daw po nito, pwede nang magpatuloy ang pagsisiyasat tungo sa beatification at canonization ng Pinay o ni Caloring. Si Caloring po ay iniwan ang kanyang trabaho noon sa Philippine Air Force upang maglingkod sa Diyos bilang isang katekista. Naglingkod din ito sa iba't ibang pampublikong paaralan at lumaki sa Taguig. Siya din ang unang lay minister ng Archdiocese of Manila.
Lumabas din sa dokumento ng Diocese of Pasig na tinangka ni Caloring na maging madre, ngunit hindi natuloy dahil sa kanyang pagkakasakit. Habang noong 1990, ginawaran ng Pro Ecclesia et Pontifice na ang Pilipinang Katekista, isang pinakamataas na pagkilala ng Santo Papa na ibinibigay naman sa isang lay minister. Namatay siya noong 2011 dahil sa sakit na kanser. Showbiz muna tayo. Balikan muna natin ang report mula kay Gorgie Rula. Ito pa lang si Janine Gutierrez at Jericho Rosales lagi daw nahuhuli na magka-date. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinag-usapan uli sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa social media kahapon dahil namataan na namang magkasama silang dalawa. Noong nakaraang buwan ay spotted din sila sa isang bar at magkasama ring nag-iikot sa isang mall. Meron pang isang event na sumama si Jericho kay Janine sa launching ng bagong single ng kapatid ni Janine na si Diego Gutierrez. Kahapon ay nakita na naman silang magkasama na pumunta sa National Museum sa Maynila. May mga nakapagkuha sa kanila at ipinost ito sa TikTok at Instagram kaya pinag-usapan na naman silang tila magka-date silang dalawa. Wala pa naman silang pahayag kaugnay rito pero mukhang dating daw ngayon sina Janine at Jericho. Magkasama ang dalawa sa teleseryeng Lavender Fields ng ABS-CBN kaya nagdududang ilan na baka promo lang daw ito. Pero baka meron daw talagang namamagitan. Dating na link si Jericho kay Catherine Bernardo at ngayon naman kay Janine. Kung sa bagay wala namang issue ron dahil pareho naman silang single kaya hintayin na lang nating magkaaminan silang dalawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho naman kay Jericho, baka naghahanap dito mabibiling bahay para kay Janine kung sakasakali, ano ha? Nandyan ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ng buong housing industry, yung mga proyekto po ng West Test Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. 5% lamang po ang down payment, pwede pang give. Saan ba mantakin ho nyo with 20,000 pesos na all-in down payment? Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kagandahan nito nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities. Nandiyan na yung City Hall, yung department store, eskwelahan, simbahan, at iba pa hong mga kinakailangan para tayo mabuhay ng matiwasay. Ay ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon, kung ngayon pa ho kayo bibili at makikipag-ugnayan sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555, may chance pa ho kayong manalo ng trip for two sa Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand ng libre for two. Para kayo nag-honeymoon. Nag-honeymoon na, may bahay pa. Pag hindi pa rin sinuwerte, doon na lang tayo sa iba pang mga promo ng Westchester Realty. Alas 4:55 ang oras sa buong Kapuluan. Mga doktor dineploy naman ang Department of Health sa bayan ng Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Itinalaga ang ilang doktor sa mga bayan sa Eastern Visayas para makatulong sa kalusugan ng mga residente. Ito ang sinabi ni DOH Regional Director Dr. Gisopera Sabalbarino sa isang panayam. Kaugnay ito sa programa ng DOH na Doctors to the Barrio Program, ang mga bayan na binigyan ng mga doktor ang bayan ng Salcedo Eastern Samar, Hilongos at San Isidro sa Leyte, Katubig at Pambuhan sa Northern Samar, Almagro, Paranas, Talalora at Santa Rita sa Samar, Anahawan at St. Bernard sa Southern Leyte. Ang mga bagong Doctors to the Barrios handa para sa malagang trabaho o sa kanilang tungkulin o na dito sinagawa ng DOH sa isang komprehensibong pre-deployment orientation. 12 mga doktor ang tinalaga o i-deploy ng DOH. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! May public service muna tayo at napakaagang pumunta dito ng isang concerned citizen na nakapulot. Dinala po dito sa ating tanggapan ang wallet ni Miss Aisa Satinyaman. Aisa Satinyaman, Kaalaman, anak po ito ni Angelisa Kaalaman. Nahulog po yung inyong wallet na may lamang ID at salapi, o pera. Maaari po itong kunin dito po sa DZRH sa MBC Building, Vicente Soto Street, Pasay City. Magdala lamang ho kayo ng mga patunay na kayo po yung taong yon. Uli, tinatawagan natin si Miss Aisa Satinyaman Kaalaman. Anak daw po ito ni Angelisa Kaalaman. Okay. Ang inyong wallet na nawawala ay nandito. Maganda umaga, Pilipinas! Babati muna din sa atin ang Provincial Director ng Rizal Provincial Office, si Police Colonel Felipe Maragon. Colonel, good morning. Kapulisan ng Rizal Police Provincial Office, binabati po namin ang maligayang 85th anibersaryo ang inyong himpilang DZRH. Saludo ang kapulisan ng Rizal sa inyong dedikasyon sa paghahatid ng balitang sumasailalim sa katotohanan, integridad at walang kinikilingan. Mula pa noon, kasama na at buo ang aming suporta sa DZRH sa pagbibigay ng plataforma para sa pag-angat ng edukasyon at kaalaman ng ating mga mamamayan. Naway patuloy panggamiting instrumento ng Panginoon ang inyong himpilan sa paghahandog ng dakilang mithiin ng pagsiservisyo publiko. Muli, ako po ang inyong lingkod, Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal PPO, kasama ang kapulisan ng Rizal ay nagagalak sa pagdiriwang ng DZRH 85th anniversary. Mabuhay ang DZRH, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Colonel. Nakapulot pala ng wallet kanina. Binabanggit natin si Sammy Balo. Ayan. Driver po ng isa ho sa mga driver ho ng DCRH. Ayan, bait talaga ni Sammy. Oo. Ayan, Oras mo na sa buong kapuluan. 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik ko tayo sa mga balita. Nanindigan si PAGCOR Chair Al Tenco na abogado ng Lucky South 99, si nating presidential spokesperson Harry Roque. Sabi ni Tenco, tila kasi may lawyer-client relationship si Roque at ang kliyente nitong si Cassandra Leong nang magpunta siya sa kanya noong July 26, 2023. Bukod dito, tinukoy din ni Tenco na kasama rin ang pangalan ni Roque sa organizational chart na isinamite ng kumpanya nang mag-re-apply ito ng lisensya. Paliwanag naman ni Tenco, hindi illegal noong mga panahong yon ang operasyon ng Lucky South 99 dahil Oktubre ng 2023 pa natapos ang provisional license nito. Nang mag-re-apply noong 2024, hindi na ito pinayagan dahil naman sa mga naitalang paglabag. Unang-una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Number 2, doon po sa sinabit nila, pinakita din sa screen kanina na application. Dahil po, pre-novationary status na po natin. Wala nang pwedeng lisensyang valid unless mag-reapply kayo. Doon po sa dokumentong sinumitin nila, nakalagay po doon Harry Roque, Legal Group. Iyon. Nanindigan naman si nating presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya abogado ng Lucky South 99 na operator ng nireid na Pogo Hub sa Pampanga. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, nilinaw ni Roque, abogado siya ng Whirlwind, isang real estate company na service provider at nagpapaupa sa Lucky South 99.
Real estate company po siya. Real estate company. Oo, nagpatayo po ng mga building at may umuupa doon sa lupa. At hindi lang po naman sila nagpapaupa, sila po yung service provider. So sabi nung Whirlwind, tulungan mo nga itong naglili sa amin na si Lucky South 99, ganun ba? I-assist. Yan po nangyari kasi baka pag nawala yung lisensya ng Lucky South 99 dahil sa pagkakaasang mawawalan din sila ng lessee, no? Mawawalan din sila ng kita, no? Pero isa po yan sa serbisyo na binibigay nila dyan sa Lucky South. Meron kinakailangan sa gobyerno, linalakad din po nila. Paliwanag naman ni Roque kaugnay ng bank documents na nadiskubre sa Pampanga, naiwan lamang daw ito ng kanyang empleyado noon. Ito mano ay mga dokumentong kinakailangan niya para makarating ng Ukraine at na maging abogado roon. So yun po yung kwento roon. Kaya may back document kasi nga dala-dala nung aking staff yung aking affidavit of support para sa visa application sa Poland at sa Ukraine. Para nga po sasamahan ako punta ng Ukraine. Nagpaliwanag din ang kampo ni Dennis Cunanan sa kanyang hindi pagtalo sa pagdinig ng Senado ukol sa illegal na offshore gaming o Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Iginita ang abogado ni Cunanan na si Attorney Iril Boco. Hindi nito natanggap ang subpina at walang kaalam-alam si Cunanan sa pagdinig nitong Miyerkules. Tiniyak ni Attorney Boco na handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Paliwanag pa nito na laman lamang nila na kailangan dumalo si Cunanan noong kasagsagan ng Senate hearing. Matatandaan si Cunanan na isa sa mga authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na nakansela ang lisensya at ipinasarada ang laman sa illegal na aktibidad. Inaakusahan din si Cunanan ng hindi pagbabayad ng mga bill ng Lucky South 99 kahit na tinanggap na nito ang pambayad. Halos 250,000 trabaho, 250,000 na trabaho ang mawawala oras na tuluyang ipatupad ang total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Bukod dito, sinabi ni PAGCOR Chair Al Tenco na aabot naman sa 23 billion pesos ang buwis na posibleng mawala sa pamahalaan ngayong taon sakaling tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO. Ngayon nilinaw ni Tenco na susunod sila sakaling magdesisyon ng Pangulo at ang Kongreso na tuluyan ang ipagbawal ang POGO sa Pilipinas. Ngunit dapat anyang masubaybayang maigi ng mga otoridad ang may pasasara dahil kung hindi, magpapatuloy lang din ito at mababaliwala kung bakit sila ay naipasara. Designated survivor joke ni BP Inday, hindi nakakatuwa. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan, RH12 Manang Milky. Hindi isang biro at dapat na seryosohin ang pagtiyak sa seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat ng mga dadalo sa ikatlong State of the Nation Address sa July 22. Reaksyon to ni Manila Representative Joel Chua matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa SONA at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ayon kay Chua, hindi magandang biro ang pahayag ni VP Sara, lalo na ang pagtiyak sa kaligtasan ng Pangulo at sa lahat ng mga dadalo sa SONA ang layunin ng Kamara at mga otoridad. Sabi ni Chua, walang kapangyarihan si VP Sara para italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice Presidente ang kasunod ng Pangulo sa line of succession. Una rito, nilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco na hihintayin nila ang official communication mula sa Office of the Vice President kung talagang hindi makadadalo si VP Sara sa ikatlong SONA. Sabi pa ni Velasco, hindi pwedeng maniwala lang sa mga pinupost sa social media dahil pwedeng i-deny. Kaya hihintayin nilang official confirmation mula mismo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dan Villamil ng Pag-asa kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Makakaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong araw na dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat na kasalukuyang umiiral sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat dito sa buong Mindanao, Western Visayas at sa mga areas ng Palawan at Occidental Mindoro. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially dito sa western section ng Mindanao,
Patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Mas maliwalas sa panahon naman na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngunit maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 25 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman nating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay ng ating kapuluan at light to moderate na pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan William Milagulan. Dan, ang outlook natin ng Sabado at Linggo, ganun din? Opo, so over the weekend hanggang early next week po, buong Mindanao makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Pero hindi naman malakas. Moderate to heavy rains po. Tapos yung mga pinaka-affected pong areas, itong western at central portions po ng Mindanao. Thank you, Dan. Maraming salamat. Maraming salamat po, mga Domaga. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Pero sa anuman po mga lakad ho natin ngayong araw na ito, tiyakin po meron tayong proteksyon laban po sa mikrobyo. Magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Attorney Ran Mendoza ng Tioxis Health Ventures kasama na natin. Attorney Ran, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na ho kayo? Attorney Ran. Magandang umaga po ating Pulmones at sa tagapagidig ng ating DZRH ngayong umaga. Oo, teka muna, ba't ganun yung feed ng... Parang meron kang multo sa likod. Ayan. Sorry. Kung nasa sasakyan tayo, papunta tayong Batangas ngayong umaga. Oo, teka, ingat ka ha. Baka tayong paparisyon. Anyway, number one. Si Brian po ang nagdadrive. Si Brian po yung nagdadrive. Si Brian ang nagdadrive. Naku, ingat ka dyan. Anyway, Sir Ran, ganito. Yung bang sabi kasi nila ang uric acid deposit sa ating katawan, ano lang yan, mobility lang yung maapektuhan. Will it affect the immunity of a person pagka marami ka ng uric acid sa katawan? Actually, hindi directly natin masasabi na maapektuhan ng immunity. Dapat kasi makita natin yung which is gout. Gout is the one that's associated with too much uric acid. It's a lifestyle po kasi. It's a lifestyle disease and maraming risk factors po na nakaangkla dyan sa gout. Pwede kayong diet mo, yung kinakain mo, yung weight mo, if you're overweight. Yung diet po, for example, if you're eating a lot of red meat, shellfish, mga ganyan, it can cause too much uric acid in your blood, no? Merong ding mga medical conditions like high blood pressure, diabetes, obesity, metabolic syndrome. May mga gamot na nagkukos din yan, family history, age and sex. Yung mga lalaki po mas prone kaysa sa babae, recent surgery or trauma. Kung i-relate po natin ang gout sa immunity, yung immunity po bumababa because of the same lifestyle problems like obesity, diet, hindi ka nag-exercise, overweight ka. Uric acid po, gout, and immunity, no direct correlation, but they may be arising from the same lifestyle problems. So pagkain pa rin. Anong kinalaman ng red meat sa pagtaas ng uric acid? Yung red meat po kasi, marami po siyang tinatawag natin na purine. Okay. Yung purine po, siya po yung nagiging precursor ng uric acid. Mga red meat po, mataas yan sa purine
At pag nasobrahan po yan sa dugo natin, pwedeng mag-form ng crystal, magde-deposit sa joints, at magiging gout. Yan po yung nagiging cause ngayon ng inflammation at masakit sa joint. Oo. Pero usually, sabi mo nga, pwede din itong genetic, pwedeng mamana, ha? Meron na ba tayong mga aksidente o kaya mga serious conditions na related sa mataas na uric? Halimbawa, merong... Yes, attorney. Ang pwede po kasi maging complication ng gout, the number one, intense joint pain, na sobrang sabi ng, ako po personally, hindi ko pa naranasan yung gout, pero ang sabi ng mga nakaranas na ng gout, ang sabi ng mga nakaranas na ng gout, it is so painful that they cannot express how painful it is. Kahit na yung bigat lang ng kumot, ng higaan nila, kahit yung kumot lang na madagan dun sa part ng katawan na may gout, hindi na nila kakayanin. So kung inatake ka ng gout habang nagda-drive, habang operating a machinery, pwede siyang maging risk factor or maging risky activity siya. Isa pa sa magiging komplikasyon kasi ng gout would be limited range of motion. Yung mga chronic na mga taong may chronic gout, usually nagkakaroon sila ng abnormality in the movements of their joint. And so yung movability ng joints natin affected can also pose risk in our movement and daily activities. Actually, tamaan lang ng hangin ng ventilador, ang sakit niyan di ba? Hanginan nga lang daw, masakit na so ganun siya ka-painful. Pero usually ba yan nasa mga senior o mga adult age na? O meron din mga batang nadadaliw ng early, even on young early age? May mga tinatamaan po talaga na bata. Bata kasi it can be genetically predisposed and also lifestyle, di ba? Alcohol, kung kumakain ka ng sugar like fructose, which is the fruit sugar. Ang ginagawa po kasi ng alcohol, fruit sugar, nakikipagkompetensya sa uric acid sa dugo. And so nag-crystallize out yung uric acid, nagiging crystal siya, nagiging gout. Yung taman po sa pagtanda, mas affected po niyan mga babae. Kasi usually po, yung mga babae before senior years, less prone sila sa gout. But after menopause po, medyo nagpapantay na po yung risk frequency ng babae at lalaki. Kaya po yung tanda po, mas affected po dyan mga kababaihan. Okay. So, ano ang gagawin mo para maiwasan ang mataas na uric acid? Diba? Kasi sabi nila, diet yan, imiwas ka sa karne. Teka muna, sabi natin, kailangan ng katawan natin ng karne para sa tamang metabolism, kinakailangan ng energy. So, paano tayo makakaligtas dyan, Attorney Ran? Yung iba po, like chicken, to prevent yung mga meat natin na high in purines, para po may protein source pa rin sila pero hindi risky for the gout, Okay. Yung pagbawas po ng timbang natin, kasi po pag if you're overweight, yung katawan po natin nagre-release ng uric acid. Tandaan po natin, yung purines po talaga, our own body produces that. Yung sarili nating katawan nagpo-produce ng uric acid kahit na hindi tayo kumakain ng red meat. So pag mas malaki ka po, mas maraming uric acid na napoproduce yung katawan mo. So kailangan i-manage din natin yung weight natin, tsaka yung mga diseases natin, i-manage natin ang diabetes, yung ating blood pressure, para hindi na magkaroon ng komplikasyon. Ayun Anyway, medyo intermittent rin yung pasok ng signal mo dito, Attorney Ran. In the meantime, sabihin natin sa ating mga kababayan, mag-ingat sila. So dapat, hindi naman pinagbabawal, pero siguro in moderation. Hindi lang pala karne, pagka mataas na ho ang uric acid ho ninyo, umiwas na rin kayo sa mga seafoods, Kahit nga pala mga isda at saka yung tuna, Attorney Ran, hindi nagbabawal na rin. Oo. Ayun. O siya, sige.
Anyway, alam ko kayo may mahalaga pang lakad ni Sir Brian. Ingat po kayo sa inyong biyahe dyan sa Batangas. Thank you. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ran. Thank you po, Angelo. Okay, maraming salamat. Ayan. So, yun ho yung risk ng mataas na uric acid. Not necessarily makaka-apekto sa inyong immune system. Kaya lang, pag kinulang ka rin ng tulog, hindi kaya patutunog. Patamaan nga ng ventilador yan, sakit-sakit eh. Lalo na pagka nagkumot ka, di ba? So kukulangin ka talaga ng tulog, ano ha? Ayan. Kaya importante ho talaga, labanan ho natin, iwasan ho natin ang pagtaas ng ating uric acid. Magandang umaga, Pilipinas! Relate dyan ang mga kaibigan kong mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa ibayong dagat. Ano? Magandang umaga sa mga taga Burbank, California at sa mga taga Las Vegas, Nevada. Gandang umaga ho sa inyo. Oo, lalong-lalo na sa mga may gout. Nagpaliwanag naman si Senator Amy Marcos kung bakit may mga pagkontra siya sa ilang polisiya sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy, kailangan niyang iparating sa administrasyon ang hinaing ng mga nakakahalubilo niyang mga mahihirap. Ito'y lalo't siya mismo anya ay nakakakita ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi pa ni Senator Amy, minsan ay naipadadaan niya sa mga panayam sa media ang mga gusto niyang iparating sa Pangulo dahil pareho naman silang busy at hindi siya makapunta sa palasyo kung minsan. Hinalimbawa ng presidential system patuloy na pagkalambag ng gobyerno o pagkalampag niya sa gobyerno tungkol sa mahal na presyo ng pagkain at sa petrolyo. Kabilang sa kinontra ni Senator Marcos ang desisyon ng Pangulong BBM na ibagsak sa 15% ang taripa sa bigas nang walang konsultasyon. Natatandang kinausap ng Senador ang Pangulo noong rekomendasyon pa lamang ang tariff reduction. Kasunod ng kanyang pakiusap na matindi ang latay nito sa mga magsasaka. Oras sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by 2,000, 5,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung mahiwagang tunog natin yan? Basta sabi ko sa inyo, pagkatapos yung mag-bike, kinakailangan gumamit kayo ng shield bath soap. Mag-shower kayo dahil papawisan kayo eh. Diba? Para hindi man medyo maging maamoy. Mag-shield bath soap pagkatapos po tayong mag-bike. Yan po ang clue na ibibigay namin sa inyo ngayong umaga sa Mahiwagang Tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa empty space sa 0919-282-6485. Ulitin natin 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext empty space name /address /contact number at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon, para ho sa mga sasali online, kinakailangan kayo po ay may sharer badge. Ayan. At para ho sa mga pabalik ho ng Pilipinas, sa mga suki natin dyan abroad, na nagbabalak ng uwi ng Pilipinas, huwag na kayong magbaon ng chocolate pag napasalubong. Mas masarap po yung tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po ito dyan po sa Quezon at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung mga dating magsasaka na umaasa lamang sa kopra, mga MSMEs na. Manegosyante na rin ho sila at bahagi sila ng pagpuproduce ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants na available sa tangerinechocolate.ph. Kaya doon sa mga kababayan natin abroad, i-check po ninyo dyan kung ano yung gusto nyong varianta. Basta yung mga raw material na ginamit dyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, gawang local, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Hala, ilang gulay sa ilang palengke sa Pasay tumaas ng 40 hanggang 60 pesos per kilo. Nako, paano na lang ang diningding ko? Ayan, detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Lalo ngang mapapakamot ng ulo ang mga mamimili dahil sumipa ng 40 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng ilang gulay sa ilang pamilihan dito sa lungsod ng Pasay.
Kagaya sa Pasay City Public Market at sa Libertad Market nagmahal sa 120 pesos ang kada kilo ng karot na dating 70 hanggang 80 pesos lamang dito sa Wawi Market. Mataas pa rin ng 80 pesos ang kada kilo ng kamatis na mula sa 60 noon ay 140 hanggang 180 pesos na ang kada kilo ngayon. Ang kalamansi 40 pesos ang iminahal, 120 pesos na ang kada kilo na noon ay 80 hanggang 90 pesos lamang. 5 piso naman ang itinaas ng presyo ng kalabasa na dating 40 hanggang 45 ang na dating 40 ay 45 na ang kada kilo ngayon. Pero good news naman po yung Angel, bagamat merong mga nagtaasa na gulay, merong mga nagsibabaan. Kagaya ng talong na dating 70 ay 60 pesos na lang ngayon. Ang siling pangsigang 40 pesos na lang ngayon, dating 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo noon. Ang sitaw dating 90 hanggang 100 pesos, ngayon ay mabibili na lang ng ating mga kababayan sa halagang 70 pesos. Ang Baguio beans nagmura din sa 70 pesos mula sa dating 110 pesos. Ang sayote, 25 pesos na lang ngayon ang kada kilo na dating naglalaro naman sa 60 hanggang 65 ang kada kilo. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahan na bababa na raw ang retail price sa mga gulay ngayong linggo kasabay ng harvest season. Isinisisi pa rin ang presyo ng mga gulay sa mga pag-ulan at El Nino phenomenon bukod pa sa serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Caesar H. Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan na. Naku, matutuwa yung mga Ilocano nito. Di ba? Mura ang talo ngayon, kaya po pwede silang magluto ng puki-puki. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Dr. Flor Tesoro. Si Dr. Flor Tesoro naman, ang paborito niya, adobong utong. Oo. Sitaw. Kaya, ikaw, Rico, ano mga minimuestra mo dyan, ha? Ano yan, adobong, akong paborito ko sa utong, yung ginisa. Ginisang utong. Ano yan, sitaw. Sitaw, bataw, patani. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 na umaga. Patay ang 2 suspect habang sugatan ng 4 na pulis matapos na mauwi sa enkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Balutondo, Maynila. Kabilang sa nasugatan ng isang opisyal ng MPD Intelligence Division. Magsisilbi sana ng arrest warrant ang mga operatiba sa isa sa mga suspect na si alias RJ Bata, kilala bilang miyembro ng Alcantara Criminal Gang. Ayon sa ulat, posibleng natunugan ang 2 suspect na may paparating na mga pulis. Agad na tumakbo ang mga ito sa isang bahay at pinaputukan ang mga dumarating na mga pulis. Dito nagkaroon ng palitan ng putok, nagresulta naman sa pagkamatay ng 2. Nabatid na tinutugis ng pulisya si alias RJ Bata dahil sa pagtatago dahil sa kasong murder. Binulabog naman ang pagsabog ng granada ang bahay ng Municipal Administrator ng La Paz Abra na si Perfecto Pope Bolos Cardenas sa Rizal Street sa bayan ng Bangged. Ayon kay Bangged Police Chief Major Paul Claveria, nangyari ang pagsabog dakong alas 2 ng madaling araw pero hindi pa natukoy kung sino ang nasa likod nito. Samantala, iniimbestigahan naman ang pagdaan ng isang riding in tandem sa lugar na nakuna ng CCTV. Gayunman, ilinaw ni Claveria na wala pang matibay na ebidensya na ang motorsiklong dumaan ang nasa likod ng naturang pagpapasabog o kaya ito'y coincidence lamang. Wala namang nasaktan sa naturang pagsabog. 3 bangkay na kinabibilangan ng 2 Australiano at isang Pinay ang natagpuan sa isang hotel sa Tagaytay City. Nadiskubre ito ng empleyado ng hotel na kininadang si Alan Mansa nang magtungo sa silid ng mga guests upang ipaalala na kinakailangan lang mag-check out. Batay sa report, nakagapos ang kamay at paa ng mga bangkay habang nakapaking tape naman ang bibig ng mga ito at nakadapa. Samantala, isang lalaki naman ang nakita sa CCTV na lumabas ng silid ng mga guests sa naturang hotel na nasa barangay Maharlika West at ito'y patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. Ako, General Marbil, what is happening to our country? Nung una, ang nadali isang
Israeli. Ngayon naman, 2 Australiano napasok doon sa loob ng kanilang hotel. Ano ba yan? Suspect sa pamamaril ng isang lalaki sa parking ng hotel. Sa Caloocan naman ito, tukoy na ng PNP. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May bundag ka, Kuya Angel. Tukoy naman noon ang Caloocan Police at tukunay suspect sa pamamaril ng lalaki sa basement parking ng Prime Hotel sa Camarin sa Barangay 178 sa Caloocan kahapon na umaga. Ayon ni Police Colonel Jed Doles, duguang bumulagtang biktima na si Roland Lacson, 43 years old, ng Portesa Subdivision, Barangay 175 sa Camarin. Base sa salaysay ng witness na si SG Michael Binologa, 2 lalaki ang nakitang lumapit sa barilin ng biktima sa ulo. Saka tumakas sakay ng Yamaha Mio na motorsiklo patungo naman sa Tala, Caloocan. Sa hiwalay ng pagsisiyasat ng PNP, napagalamang may nakagalit bago pangyayari ang biktima na siya ngayong tinitignan na anggulo sa investigasyon kung may kinalaman ito sa naganap na pamamaril. Mula pa rin sa Corona sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Kasama na natin si Ginoong Rizon de Son ng Grupong Sinag. Kasento, magandang umaga po sa inyo. Yeah, Angel, magandang umaga. Oo, may babala ho yung World Health Organization for Animal Health, doon sa paggamit natin ng bakuna laban sa ASF. May schedule na ba ng clinical trial dito sa Pilipinas, o mass trial sa Pilipinas? Yeah, I think may inaano silang trial sa atin. Ang problem ko, Angel, is yung Vietnam vaccine medyo hindi masyadong convincing, no? Mm-hmm. So kung makita natin yung sa last year yung spread natin may shading nangyari dun sa testing. So etong vaccine na i-trial medyo lahat din, no? Baka mamaya talong mag-spread yung ASF dito sa ating bansa. Anong shading? Sabi mo, shading? Shedding, ibig sabihin yung yung kung may na vaccine na baboy tapos yung mga iba hindi na vaccine, pwedeng mag-transfer kasi live vaccine ito Oo nga live vaccine. So yun ang kinakatakutan, no? Kung dun sa area kung may hindi na bakuna, so baka mag-shade sa ma-transfer dun yung mga baka magdamay pa. Yeah. Teka muna, ito rin ba yun yung binabanggit ng World Organization for Animal Health? The same bakuna galing sa Vietnam? Kasi yung sa Vietnam mismo, maraming takot na gumamit din doon no? So ibig sabihin, hindi perfect na ayos itong mga vaccine ng Vietnam. So kaya medyo kung makita natin yung percentage na gumamit din doon, maliit. Kaya dapat mag-iingat tayo, baka mamaya lalo pang kumala. Lalong lumawala dito sa ating bansa. Saan ba usually ginawa yung trial? At least malaman man lang natin, publicly ba ina-announce kung saan yung trial? Yeah, dapat malaman natin, no? Oo, kasi hindi kanyo nagsimula na ng trial dito sa Pilipinas? Wala pa naman. May inaano sila na nag-start pero gusto natin malaman kung saan area para at least ma-monitor ito. Pero hindi pa naman to approve ng FDA, di ba? Wala pang approval ng FDA? Wala pa yata nag-apply yata pero hindi ko lang alam kung nag-start na nag-proseso siguro yung license. Gano'n.
naku, paki-follow up naman ito dahil mahirap to dahil kahit na may successful naman yung phytosanitary protocols na ipinatutupad natin sa ilang mga ilang babuyan, pero kung ganitong magbabakuna tayo pagkatapos dispalinghado pala, baka lalong kumalat ang ASF. Di ba? Yes, yung last year nung yung I think August June to August yun ang nagbalik yung ASF dito sa atin. Doon time noon is yung mga trial ng ASF ng vaccine doon din nag-umpisa, di ba? So kaya ang mga conclusion ng iba is mga galing doon sa mga vaccine na nag-trial. Na ginamit. Nako. Anyway, nakakausap niya naman si Secretary Laurel, para at least maliwanagan natin kung itong binabanggit ng World Organization for Animal Health na bakuna is the same doon sa mga binabalak nating gamitin dito sa Pilipinas. Kasi nabanggit na ni Secretary Laurel na may possible mass trial tayong gagawin. Kung dispalinghado ito, wag naman. Baka lalo tayong madiskarel. Di ba? Kakausapin natin si Secretary. Oo, kasi bang gagawin. Ang hirap kaya mag-repopulate, It will take 1 year, 1 taon nang iintayin mo, di ba? Pagka tinamaan ang lugar mo, iintayin ka ng 1 year bago ka makapag-repopulate, di ba? Pero sa sa mga nakita natin dun sa mga farm na nag-repopulate, yung virus kasi mahirap pag matanggal sa mga farm. Kaya nga So, ibig sabihin kung tinamaan yung farm, baka hindi lang 1 year hindi pwede maglagay. Kasi yung mga iba na sinubukan na mag-repopulate, tinamaan pa rin ulit. So, talaga mahirap kung ito is hindi talagang isolated area or ma-check mabuti, baka lalo lang mag-spread it. Bukod ba sa Vietnam, meron pa ibang bansa na nagde-develop din ng bakuna ng ASF? Meron siguro, pero hindi hindi binabantayan nila mabuti. Okay. Sa ngayon yung nabalita lang natin sa Vietnam. Vietnam pa lang. Masyadong popular yung nangyari dun sa mga vaccine na dinevelop. Oo, kaso nga, sabi nyo nga, kahit sa Vietnam, maraming nagdududa. Di ba? Yes. Ay, sus, may mga nag-trial na nag-spread ulit. So, hindi rin sila convincing. Sige. Paki-update kami, Kasendo, kung ano magiging feedback ni Secretary pagka nag-uusap na kayo. In the meantime, thank you for joining us. Magandang umaga. Okay, thank you. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag, nakakabahala po ito dahil baka mamaya effective naman yung ipinatutupad ng mga phytosanitary protocols sa iba't ibang mga piggery, ito naman disiplina lang kinakailangan basta huwag kang magpapapasok ng anumang supply ng karne ng baboy outside of your farm, kahit paano maliligtas ka. Tapos yung sanitation siguraduhin mo ninyo. Tapos yung mga tapakan, kinakailangan talaga may chemical diyan, hindi drawing lang. Mas mataas ang gastusin, dadagdagan ng gastusin, pero nakakasiguro ko naman na sustainable ang produksyon po ninyo ng baboy, kuminsan, ang hirap din kasi doon sa mga regional offices ng DA sa mga probinsya. Dina-downplay yung issue sa kagustuhang magkaroon ng positive report. Ang nangyayari tuloy, nagpapayag na magbenta ng karne outside of an area na tinamaan ng ASF. Pero yun na din, ang higpit Ang daming clearances, hindi. Dati, pwede ka na magkatay ng sarili mong baboy. Ngayon, kahit ikaw mismo,
Hindi ka papayagang magkatay basta-basta ng sarili mong baboy at ibibenta mo sa labas. Bawal. Ang daming clearances na kinakailangan. Tapos regularly, kinukunan dapat ng sample ng dugo yung inyong babuyan para makakuha ka na, para masiguro na walang ASF. Ang hirap po talagang maging magsasaka sa Pilipinas. At ang malungkot pa, ala naman kayong subsidy ni Singkong Duleng. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya nga dito sa Pilipinas, pag magsasaka ka, bahala na si Batman. 42 na makalipas ang alas 5. 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka kayo ay hindi magandang gising. Mag-ultabayo. Anytime po pwede ho kayo mag-take ng ultabayo, ha? 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga, pero pinakampayo ho ng mga dalubhasa ay dapat daw ho ito 2 kapsula bago ho matulog para ma-achieve natin ang mga benefits ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya hindi po ito kwentong kutsero, ha, kundi yan po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration at ito din po ay certified halal. Ang ultamayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ayun, pagka pumunta ho kayo sa Mercury at walang stock, pakitimbre ho ninyo sa atin, ha? Ayun, kung meron pa ho kayong mga concerns, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gasgas ng paggamit ng mga iniimbitahang guest at resource person sa kanilang umano'y mental health concern para lusutan ang pagdinig ng Kongreso. Kaugnay ito ng hindi pagdalo ng suspended Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo sa hearing ng Senado at nagpadala lamang ng letter of explanation dahil sa umano'y health at mental claim ng Mayora. Ginit naman ni Senator Nancy Binay, dapat maging maingat ang komite ng Kongreso sa kanilang mga pagdinig dahil tiyak na aabusuhin ang nasabing excuse ng mga ayaw dumalo sa pagdinig. Ginagamit din niya itong palusot upang umiwas sa legal responsibilities at nakakahiya para sa mga taong tunay na may mental health problem. Sinabi pa ng Senadora, seryosong usapin ang mental health at hindi ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot na sa 282 billion pesos ang perong ipinasok naman ng mga turista sa unang 6 na buwan ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Tourism, mula ito sa mahigit 3 milyon ng mga turista ang pumapasok sa bansa. Mas mataas ito ng 32.81% kumpara sa 212.47 nakita ng turismo noong 2023. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco, nagdulot ng maraming trabaho ang nasabing sektor ang pagdagsa ng mga turista at inaasahang susunod sa susunod na buwan ay mas marami pang mga turista ang dadagsa sa second half ng taong kasalukuyan. Ikinalugod naman ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagkakahalal sa Pilipinas bilang host ng Loss and Damage Fund Board sa ilalim ng UN Framework Convention on Climate Change. Naniniwala si Salceda na ang pag-host ng Pilipinas ay magbibigay daan sa bansa na makakuha ng financial resources para sa climate change adaptation at mitigating measures. Paliwanag nito, hindi kasi maiwasan ang loss and damage dahil sa epekto ng climate change sa kabila ng mga adaptation at mitigation measures. Kaya dapat na panagutin ang mga malalaking industriya sa bansa sa epekto nila sa climate vulnerable communities. May paalala naman ng Department of the Interior and Local Government sa publiko na hanggang September 30 ng taong kasalukuyan ang pagpaparehistro para sa 2025 midterm elections. Kasabay ito ng paalala na hanggang August 31 ang pag-iral ng Register Anywhere program kung saan po pwedeng magparehistro ang isang Filipino citizen may edad 18 pataas bago sa mismong araw ng halalan. Kabilang sa mga dapat galhin ng mga gustong magparehistro ang valid ID,
tulad ng National ID, Postal ID, PWD, Senior ID at iba pa. Habang student ID naman o di kaya library card na may pirma ng school official, pwedeng ipresenta ng isang estudyante na nagnanais na maging butante. Maganda umaga, Pilipinas! PNP naniniwalang hindi pa nakakalabas ng bansa si Pastor Quiboloy. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuyang Angel, naniniwala ang Philippine National Police na hindi pa nakalalabas ng bansa ang puganting si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay sa kabila ng mga ulat na nakapuslit na ito at kasalukuyang nagtatago sa bansang China. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, biniverify ng Hanay ang sinasabi ng legal counsel mismo ng religious leader na baka nasa China na ito. Kahit kasi walang ulat na dumaan si Quiboloy sa ilang kaukulang ahensya ng gobyerno, aminado si Fajardo na posibleng nag-backdoor ito para makatakas. Pero batay sa kanilang mga indikasyon, nasa loob pa raw ng Pilipinas ang mga wanted sa child and sexual abuse at qualified human trafficking. Ilang saglit nga lang pagtapos ng press briefing na ito sa Campo Crame, naaresto sa isang subdivision sa lungsod mismo ng Davao si Pauline Canada, isa sa 5 kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Hoy, bumabati din si Mayor Senny Mendoza ng happy 85th anniversary sa DZRH. Mayor Senny, maraming salamat. Magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At syempre kay Kaador Plato ng Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. Nakaisa na ng hiling sa urgent meeting ng Teachers Dignity Coalition kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman para tugunan ang ilang mga suliranin ng public school teachers sa bansa. Dinaluhan ito ng pinuno ng TDC mula sa NCR, Central Luzon at Calabarzon kasama si Chairperson Benjo Basas. Ukol sa status ito ng performance-based bonus, tiniyak naman ng DBM na makukuha nila ito pero magdidepende ang release sa submission ng DepEd regions. Tiniyak din ang DBM na higit 1 milyon na DepEd personnel ang makatatanggap ng PBB para sa 2022 at 2023. Paliwanag pa ng DBM na dulot ng ilang mga discrepancies gaya ng double entries at nawawalang pangalan ng listahan ang delay. Sa ngayon, sinabi din ng DBM na hindi naman mawawala ang result-based performance management system at sa halip ay suspendido lamang ito. Maganda umaga, Pilipinas! Basta huwag natin kalimutan yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamura nilang ready for occupancy units sa iba't ibang nilang mga proyekto. Tapos magkakaroon pa ng bago. Diyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal, July 27 ang launching ng St. Monique Ballet. Ayan, ang gagawin lamang ho ninyo, ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na kayo at magpa-reserve sa 0917-719-7908. Dahil po ang launching ay July 27, 2024. Ayan, malapit na yan. St. Monique Balay, isa po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Ayan, ngayon, kung kayo ho may mga gusto pang malaman, kaugnay po ng mga ino-offer po nila at ano pa yung mga benepisyo, dito kayo mag-text 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Susunod na 2x2 at ang ACS Balita. Angel po nag-iwan sa inyo ng muling paalala, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Chinese inventor at linguist, philosopher na si Lin Yutang. Ang sabi niya, when small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set. Paano po? Narinig nyo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang ingrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Kapanibagong ito ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 3 days na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas!